tayo sa yung ating awitin. Purihin po ang Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Maya-maya lang po tayo ay mag-uumpisa na po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta po ba tayong lahat? Si Pastor Los Piminda, blessed morning din po sa inyong lahat mga kapatid. Palain tayo lahat ng ating Panginoon. Ayan, salamat po sa Panginoon. Marahil ay maaari na po tayo mag-umpisa. At ang ibang mga kapatiran ay patuloy na susubaybay yung iba maya-maya sa gawain ito ng ating Panginoon. Muli mapagpalang umaga po sa bawat isa dyan sa Pilipinas. Mapagpalang umaga po. At dito naman po sa amin ay maya-maya pagkatapos po ng ating morning devotion ay kami naman po ay patulog pa lamang. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon, sa kalakasan po ng Diyos na pinagkakaloob niya sa bawat sa atin at sa amin po dito sa bansang UAE po. Purihin ang Panginoon. Nandito po tayo sa United Arab Emirates, Abu Dhabi City po. Purihin po ang Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos, aawit muna po tayo sa Panginoon. Awitan po natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Awitin po natin yung awitin na ito para sa Panginoon, dakilang katapatan. At kung alam niyo po itong awiting ito, alam ko pong alam niyo itong awitin natin ito para sa Panginoon. So sabayan niyo po ako na umawit tayo sa Panginoon. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sadyang kay buti niyo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. At katulad ng pagsinag ng gintong araw, Panginoon, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon. Sadyang napakabuti niyo talaga sa amin ng inyong mga anak, Panginoon. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang inyong katapatan, iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Dakila ka, O Diyos.
ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. sa Bawat saghati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang katapatan nyo nga po, Panginoon, ay magmula pa nung ugat ng aming lahi, Panginoon. Hindi pa man kami pinapanganak, Panginoon, hindi pa man kami, O Diyos, na sa ganitong paglilingkod, ang katapatan nyo na, Panginoon, ay palaging nariyan at kailanman hindi kayo pwedeng magkulang ng katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya marapat kang pasalamatan, marapat kang luwalhatiin ang inyong pangalan, Panginoon, sa bawat buhay namin, aming Ama. Sa bawat segundo ng aming buhay, you are worthy to be praised, Father God. Salamat po. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa panibagong umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na nakikiisa at patuloy na nakikinig ng inyong mensahe, Panginoon. At alam ko po, O Diyos, magkakaiba man kami ng mga pagsubok, magkakaiba man kami ng mga pinagdaraanan, nananatili kang tapat, Panginoon, at kailanman hindi niyo po kami kayang pabayaan, Panginoon. Ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming kalagayan, ay hindi ka nagbabago, Panginoon. You never forgot us, Father God. At sabi niyo nga po sa inyong salita, ay hindi nyo kami iiwan, ipababayaan man, Panginoon. Sa Hebrews chapter 13, verse 5, Panginoon. Salamat sa inyong pangako at ang inyong mga pangako ay patuloy namin pangahawakan. At sa inyong biyaya at katapatan ay patuloy kami, Panginoon, na magkapatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, basbasan niyo po ang umagang ito at basbasan niyo po ang inyong mensahe, basbasan niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin. Kayo lamang, Panginoon, ang matanyag at maluwalhati ngayong umagang ito at pagpalain niyo po at inyo pong basbasan, Panginoon, ang makikinig ng inyong mensahe at ng inyong salita, Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin po kayo, pasalamatan kayo. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. To God be the glory. At ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. So nakalagay na po dyan sa ating screen, purihin ang Panginoon, ang ating pong pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos. Hallelujah. Sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 30. At alam ko, mga kapatid, na ito ay palagi na nating nababasa, itong salita ng Diyos na ito. Pero alam nyo, ngayong umagang ito, nais muli ng Panginoon na ipaalala sa atin, amen, na tayo, ano man ang ating kalagayan, ano man ang sitwasyon ng mga anak ng Diyos, ay nais ng Panginoon na tayo ay magpatuloy ng pagtatapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating problema, ano man ang ating kinakaharap sa mga panahong ito, nais ng Diyos ipaalala sa atin, manatili po tayong tapat sa paglilingkod natin sa Panginoon. No matter what happen. Amen, mga kapatid. No matter what happens, sa biyaya ng tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayo po, mga kapatid, ay sama-sama. Amen. Sama-sama po tayo
na maglingkod at magpatuloy sa biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Amen? So ito po yung nais ng Diyos na ipaalala sa atin ngayong umagang ito. Amen? Hallelujah. Sabi po dito sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 30, sabi rito sa verse 14, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong paalis at papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa sa kanilang kakayahang magnegosyo. Mga kapatid, take note. Ito pong pinakaamo nila, ito po ay isang senaryo. Amen? Na sabi dyan, may tutulad daw po sa paghahari ng ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, alam ng Diyos ang bawat kakayanan ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi po pwedeng maitago natin sa Diyos ang bawat mga kakayanan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. By the way mga kapatid, anuman yung kakayanan mo ngayon, ay yan po ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At alam ng Panginoon, yung ating, ang tawag dyan, yung pong ating pagtatapat sa Panginoon ay alam ng Diyos. Kaya nga po binanggit na dito ng Panginoon, ang sabi rito ng Diyos ay may isang taong paalis at papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa sa kanilang kakayahan. Amen? So alam ng Diyos ang kakayahan ng bawat isa mga kapatid. Hindi man natin alam ng bawat isa ang kakayanan mo kapatid, amen, ay alam ng Diyos yung kakayanan natin. Minsan ay iniisip natin, ako naman ay pangkaraniwang membro lang, hindi ako napapansin sa panambahan na kinabibilangan ko. Amen. Mga kapatid, wag po nating tingnan ay yung mga bagay na pwede tayong manghina. Amen. Ang tingnan natin at ang kunin natin ay yung mga bagay na ikalalakas ng ating espiritual. Kaya nga ang Panginoon ay nagpaalala, amen, na palaging tumingin ay sa Panginoon. Hebrew chapter 12. Amen? Hebrew chapter 12 verse 2. Ang sabi doon ay look unto Jesus, the author and the finisher of our perfector. Amen? So ang Diyos ay palaging nagpapaalala sa atin na ang tingnan natin ay yung mga bagay na pwedeng lumakas tayo. Yung ating buhay espiritual. Alam niyo mga kapatid, ang mundong ito ay punong-puno ng kahinaan. Bakit? Si Satanas po ang nag-ahari sa mundong ito. Amen? Itinapon po siya ng Diyos sa lupang ito. Kaya po narito ang kalaban. Kaya nga po ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin. Ang kuhain po natin mga kapatid ay yung mga bagay at yung mga pangako ng Diyos na makapagpapalakas sa atin. Amen? Yung po yung kinakailangan mga kapatid. Ang kuhain natin. Amen? Yung mga bagay na magpapalakas sa bawat isa sa atin. Alam nyo, kung titingnan natin ay ang bawat isa, kung ang titingnan natin ay yung mga kapatiran, kung ang titingnan natin ay yung mga bagay na nakapaligid sa atin, tayo po ay manghihina. At yung pagtatapat natin sa Panginoon ay pupwedeng ito'y mawala. Amen? At ang makita natin ay yung sitwasyon natin. Ang makita natin ay yung problema natin. Ang makita natin ay yung kakulangan ng pinansyal sa ating buhay. Pero mga kapatid, ang nais po ng Panginoon, bagamat marami po tayong kanya-kanyang mga problema. Mga kapatid, bagamat nandito kami sa abroad, bagamat nandito kami ngayon sa United Arab Emirates, hindi ho, porkit nandito kami sa bansang ito at wala kami sa bansang Pilipinas, wala po kaming problema. Amen? Marami din po kaming suliranin, marami din po kaming pinagdaraanan personally. Amen? At ang gawain ng Panginoon. Pero alam nyo, sa biyaya at katapatan ng ating Panginoon, nagpapatuloy po ang gawain ng Diyos. Kasi ang tinuturo po sa amin ng Panginoon ay huwag nating tingnan ay yung mga bagay na mga makapagpapahina sa atin. Ang tingnan natin mga kapatid ay yung mga bagay o yung mga pangako ng Diyos na makapagpapalakas sa atin. Amen? At always ay connect to our source. Amen? Sino po ba ang source natin mga kapatid? Ang source po natin ay ang Panginoong Jesus. Kaya lagi po tayong kumonek
sa Panginoong Jesus. Always connect sa Panginoon. Dahil siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. He is the source of everything. Amen? Kung titingnan po natin, ngayon ay may kailangan tayong bayaran. Andyan na naman si Judith. Amen? Andyan na naman si Judith. Maraming mga Jew. Di po ba? Madaming bayarin. May water bill, electric bill, mayroong bayarin sa bahay. Amen? So kung ang titingnan po natin ay yung mga bagay na yon, ay tayo po'y manghihina, sasakit po yung ating ulo, magkakaroon tayo ng headache, at end of the day, ay lugi po tayo. Bakit? Nanghina po tayo. Hindi po tayo napalakas. Pero nais ng Diyos na palagi tayong lumakas, mga kapatid, yung ating buhay espiritual. Kaya po ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin na kinakailangan tingnan natin yung mga bagay na makapagpapalakas sa atin. Amen? At alam nyo, mga kapatid, ay nais ng Diyos na tayo makapagpatuloy sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen? Yung tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, nais ng Diyos ipaalala sa atin na ang Diyos po ay alam na ng Diyos, mga kapatid, yung mga kakayanan natin. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, ay pinagkatiwalaan na tayo. Amen? Pinagkatiwalaan tayo ng ministeryo ng Diyos. Mga kapatid, yung mga church na pinahawakan sa atin ng Panginoon, hindi po yan ating church. Yan po ay ministeryo ng Diyos. Ministeryo po yan ng Panginoong Hesus. Kaya pag pinalis tayo sa pinahawak sa atin ng Panginoon temporary, wag po tayong masaktan. Amen. Hindi po yan sa atin. Yan po ay sa Panginoong Hesus. Ministeryo po yan ng Panginoon at isa pong kagalakan at isa pong pribilehiyo sa bawat isa sa atin na pagkatiwalaan ng Diyos. Amen? Ng ganitong mga bagay at ganitong mga ministeryo na hindi man lang sumagi sa ating isipan na pagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Kasi nakita na po ng Panginoon yung pagtatapat ng bawat isa. Ito po'y pagtatapat hindi dahil sa ikaw ay mabuti, pagtatapat dahil ikaw ay magaling, hindi po. Tayo po'y nakapagtatapat dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus na yun po yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Kaya po tayo nakakapagtapat sa Panginoon is not because who we are. Hindi po tayo nakapagtatapat dahil kung sino man tayo. Nakapagtatapat tayo, mga kapatid, dahil sa tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At yun po yung biyaya ng Panginoon. At kapag narinig po natin yung biyaya ng Diyos, lalo pa po tayo nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Yun po yung biyaya, yun po yung totoong biyaya ni Kristo. Kapag nakita natin yung biyaya ni Kristo, lalo pa tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng marami tayong pinagdaraanan, mga kapatid. Hallelujah! Nakapagpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At yung senaryo po dito, pinagkatiwalaan ng amo, yung isang kanyang tauhan ng 5,000, yung isa ay 2,000, ang isa po ay 1,000. Pinagkatiwalaan po sila ng Diyos. At alam nyo, sa bawat mga pagtitiwala sa atin ng Panginoon, amen, maliit man o malaki ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, mga kapatid, ang mahalaga, pagtapatan po natin yan, mga kapatid. Pagtapatan natin. Bakit? Dahil kapag po tayo na pagkatiwalaan ng Diyos sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon sa malalaking bagay. Amen? Inihahanda po tayo ng Diyos, mga kapatid. Inire-ready tayo ng Diyos dun sa mga bagay na ipagkakatiwala ng Diyos na malalaking bagay. Amen? Sasabihin sa atin ng Panginoon, well done. Amen? My faithful servant. Hallelujah. Halika, ikaw ay pumasok sa aking kaharian at ikaw ay makisalo sa akin. Amen? Hallelujah. Nais po ba nating maranasan yun, mga kapatid, na tayo ipagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na hindi natin inaasahan? Amen? Alam niyo, mga kapatid, ay dumako ako dito sa United Arab Emirates ay dahil para magtrabaho. Yun po yung totoo. Amen?
dumako po ako dito para magtrabaho, pero alam nyo, akala natin yun ang ating plano. Pero alam nyo, dun sa mga bagay na akala nating plano natin, dun pa tayo pala gagamitin ng Diyos sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Akala natin na yung kagustuhan lang natin ang nangyayari. Pero alam nyo, anuman yung mangyari sa buhay natin, ay kalooban po yan ng Diyos. Bakit hindi po yan loloobin ng Panginoon kung hindi po kalooban ng Diyos mangyari? Yung pong ikabubuti natin. Amen? Doon po sa ikabubuti natin, yan po kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ay yung ikasasama, hindi po yan kalooban ng Diyos. Ikaw ang may kagustuhan yan. Amen? Dahil ang Diyos po natin ay kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa atin, yun po yung makabubuti sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kaya kapatid, kung anumang sitwasyon mayroon tayo ngayon, yan po ay kalooban ng Diyos. Yan po ay makabubuti sa atin. Amen? Pero kung yan po ay nakasasama, hindi po yan kalooban ng Diyos. Amen? Lapit ka sa Diyos, kapatid. Hingin mo talaga yung kalooban ng Panginoon. Kasi pag napagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliliit na bagay, mga kapatid, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malalaking bagay, hindi lang sa ministeryo ng Panginoon tayo pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos sa malalaking ministeryo, malalaking church, amen. Tayo po'y pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon financially, amen, materially, yung mga bagay na hindi natin inaasahan, yung mga nagtatrabaho, hindi mo inaasahan yung mga sweldo na pwede mo palang maranasan. Amen? Ayan po ay bonus na lang, mga kapatid. Amen? Doon sa mga nagtatrabaho habang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang pagtatrabaho po ay hindi masama. Amen? Kung ating pong inuuna na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero kung tayo nagtatrabaho sa pansarili lang natin, nagtatrabaho tayo na wala ang Diyos sa buhay natin, hindi siya kasali doon sa pagtatrabaho natin, ay hindi po yan sa Panginoon, mga kapatid. Kaya po nabanggit ko na ang pagtatrabaho ay hindi po masama. Amen? Kung yan po ay kalooban ng Diyos na mangyari sa atin. Kami po dito sa abroad ay nagtatrabaho po kami habang sa biyaya po ng Panginoon ay naglilingkod po sa Diyos, mga kapatid. Alam nyo, hindi madali na pagsabayin yung pagtatrabaho at paglilingkod sa Panginoon. Pagod po ang aming pisikal na katawan, pero alam nyo, sa biyaya na tinapos ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, praise God, to God be the glory. Nakapagpapatuloy po tayo sa Panginoon. Nakapagpapatuloy po tayo sa Diyos sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, hallelujah, kaya naman mga kapatid, ano man ang kalagayan mo sa panahong ito, huwag mong tingnan ay yung kakulangan. Ang tingnan mo ay yung mga bagay na pwede tayong palakasin ng Diyos. Amen? Panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon. Amen? Mayroon ng mabuting plano ang Diyos sa atin. Hallelujah. Mayroon ng plano ang Diyos. Hallelujah. Na makabubuti sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang kailangan na lang, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon at maglingkod po tayo, mga kapatid, dahil doon sa tinapos ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi dahil kung naglilingkod ka dahil sa kagustuhan mo, mapapagod ka, kapatid. Kapag napagod ka, sasabihin mo, Panginoon, bakit ba naman ganito? Bakit ba ganyan? Mapapakanta ka tuloy. Amen? Mapapakanta ka. Baka mapakanta ka nang nakaganyan ang kamay mo. Hindi mo kayang tanggapin. Amen? Bakit? So, dahil sa kagustuhan mo lamang, yun nangyari na paglilingkod. Pero kapag sa kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid, ano man ang sitwasyon natin, no matter what, ano man ang ating sitwasyon, magpapatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Dahil lang po sa biyaya ng tinapos ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, once again, ang tingnan natin ay yung mga bagay, amen, na makapagpapalakas sa atin, amen, sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin palagi yung mga pangako ng Diyos, amen, sa bawat isa sa atin. May problema ka ngayon, hindi mo kaya, praise the Lord. Ang Diyos ang tutulong. Matuwa po tayo kapag hindi natin kaya, matuwa po tayo. Dahil ang Panginoong Jesus ang tutulong po sa atin, mga kapatid. Kapag kaya mo, hindi po ang Diyos kikilos. Kaya mo eh. Pero kapag hindi mo kaya, to God be the glory. Praise God.
nandyan po ang tulong ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Lagi lang po tayo na sa biyaya ng Panginoon, sa tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay makapagpapatuloy sa biyaya ng Diyos sa bawat mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen? Katulad po ng binanggit ko kanina, marahil yan ay ministeryo ng Panginoon, financially, trabaho, amen? Ipopromote ka ng Panginoon, kapatid. Magtrabaho tayo, hindi lang dahil sa may amo, magtrabaho tayo dahil nakatingin ang Panginoon. Amen? Magugulat ka sa gagawin ng Diyos. Ma-amaze ka how our God are faithful. Hallelujah. Sa mga nagtatapat sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay lumapit muli sa ating Panginoon. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa umagang ito, Panginoon. Dahil minsan pa sa inyong biyaya, sa inyong katapatan, hallelujah, kami, Panginoon, ay nakapagpapatuloy. Hindi po dahil sa aming kakayanan, kundi dahil sa tinapos nyo sa krus ng Kalbaryo, kung kaya kami ay nakapagpapatuloy sa buhay paglilingkod na ito, Panginoon. Salamat, aming Ama, dahil patuloy nyo po kaming binibigyan ng pagkakataon, aming Ama, na kami, O Diyos, ay makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat buhay ng mga kapatiran na nakasama po namin ngayong umagang ito, Panginoon. Katagpuin nyo nga po ang bawat isa sa amin. Hindi ko po alam ang bawat sitwasyon ng bawat isa. Hindi ko po sila nakikita, literally. Pero kitang-kita nyo po sila, Panginoon. Kitang-kita nyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Nakikita nyo po ang bawat mga pinagdaraanan namin. Nakikita nyo po ang bawat mga kahirapan namin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil alam po namin hindi po mawawala ng saysay lahat ng mga bagay na ito, dahil alam po namin, Panginoon, sa inyong biyaya, aming Ama, ay patuloy nyo po kaming pagkakatiwalaan, hindi lang sa maliliit na bagay, kundi sa malalaking bagay, dahil alam nyo na po ang bawat kakayanan ng bawat isa, Panginoon. Kaya maraming salamat po, aming Ama, napakabuti nyo po, O Diyos. To God be the glory. Panginoon, dinadalangin ko nga po, O Diyos, sino man ang mga nangangailangan ng kagalingan, physically, right now, in the name of Jesus, ano man ang kanilang karamdaman, Panginoon, ano man ang kanilang sitwasyon, ng kanilang pisikal na katawan, Panginoon, in the name of Jesus, I speak healing upon healing in Jesus' mighty name. At sabi nyo nga po sa inyong salita, pinagaling kami ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hayaan nyo po, O Diyos, na minsan pa makaranas ang bawat isa ng totoong kagalingan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Ano man ang kanilang mga karamdaman, O Diyos, ay tunawin nyo po ng inyong banal na dugo. In Jesus' mighty name, Lord Jesus. Salamat po sa kagalingan na pinagkaloob nyo po sa bawat isa sa amin, sa bawat mga anak nyo na nangangailangan, physically ng kagalingan, at doon naman po sa nangangailangan, spiritually ng kagalingan, in the name of Jesus, ay katagpuin nyo po sila, Banal na Espiritu, bigyan nyo po sila ng comfort, kayo po mangusap sa kanila, Banal na Espiritu, kayo po magpalakas, kayo po magpatatag sa kanila, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, ano man ang kanilang sitwasyon, ay sila po ay makapagpapatuloy rin dahil sa inyong biyaya na tinapos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po palagi kami ng espiritu ng kagalakan, espiritu ng kapayapaan, espiritu ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, Panginoon, bilang kami magkakapatid sa inyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang umagang ito, pagpalain niyo po inyong mensahe at inyong salita. To God be the glory. To God be the glory. Maraming po salamat, aming Ama. Purihin kayo. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Muli po, mapagpalang umaga sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa.